Hey, kumusta? At welcome ulit sa channel. Na-experience mo na bang makipag-usap sa isang babae na parang laging may kulang? Minsan sweet, minsan parang wala ka sa radar niya. Minsan nagpo-post ng bagay na halatang para ma-curious ka. Pero kapag kinausap mo, parang wala namang balak magpatuloy ang usapan. Kung ganito ang nararanasan mo, malaki ang posibilidad na hindi mo talaga kaharap ang totoong interes, kundi isang laro na dinisenyo para mahila ang atensyon mo, pero hindi ang commitment niya. Ang pag-uusap natin ngayon ay hindi para sirain ang imahe ng kababaihan. Hindi rin ito para magtanim ng galit. Ang layunin ay tulungan ka bilang isang lalaki na may halaga, na makita ng malinaw kung kailan ka nilalaro at kung paano mo maipagtatanggol ang oras, lakas at dignidad mo. Sa dating at relasyon, hindi mo kailangang habulin ang sinumang hindi malinaw ang intensyon. Kapag natutunan mong kilalanin ang mga pattern na ito, mas mapapadali ang pag-alis sa mga sitwasyong sayang lang sa oras at emosyon. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa lahat ng aking solid at loyal na subscribers. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy akong gumagawa ng ganitong klaseng content. I-comment mo naman kung saang lugar ka nanonood. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang naabot ng ating komunidad. At syempre, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang videos tulad nito. Tara, simulan na natin. Isa sa pinakakaraniwang laro ay tinatawag na breadcrumbing. Ito yung tipong bibigyan ka ng kaunting pansin, isang emoji sa chat, isang kamusta, paminsan-minsan, o isang kwento na hindi mo naman hinihingi. Pero walang malinaw na plano para magkita o magpatuloy ang koneksyon. Parang binibigyan ka lang ng mumo para manatili kang interesado, pero hindi para mabusog. Kapag nangyari ito, huwag kang mabighani sa kakaunting effort na yon. Ang interes ay dapat nakikita sa konsistensya, hindi sa patikim. Kung walang malinaw na aksyon mula sa kanya, huwag kang matakot na umatras. Tandaan, hindi mo trabaho na gawing malinaw para sa kanya ang gusto niya. Trabaho niya iyon. Isa pa sa mga larong madalas magpahina sa kumpiyansa ng lalaki ay ang tinatawag kong hot and cold. Isipin mo yung pakiramdam na bigla kang binibigyan ng matinding atensyon. Chat buong araw, sweet na mga mensahe, halatang interesado siya, tapos kinabukasan, parang naglaho siya. Wala kang ginawa para magbago ang sitwasyon, pero naroon ka na sa malamig na bahagi ng roller coaster. Ang ganitong pattern ay nakaka-addict dahil sa tinatawag na intermittent attention. Yung hindi mo alam kung kailan ulit magiging mainit ang trato niya, kaya lagi kang nakaabang. Pero ang katotohanan, ang ganitong laro ay kumakain ng emosyon mo at nagpapababa ng tiwala mo sa sarili. Ang pinakamagandang gawin, huwag habulin ang mainit na yugto kapag dumating ulit ito. Panatilihin ang composure mo at hayaan mong makita niya na hindi mo kailangan ang bigla niyang pagbabalik para manatiling buo ang mundo mo. At syempre, merong isa pang anyo ng laro, yung magki-cancel at magre-reschedule ng plano pero walang kasunod na malinaw na petsa. Pwedeng sabihin niya, sorry, busy ako ngayon, next time na lang. Pero walang konkretong oras o araw na ibinibigay. Kung paulit-ulit itong nangyayari, malamang na hindi ka talaga naka-priority. Hindi ito tungkol sa pagiging demanding. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa oras mo. Kapag may plano, dapat may malinaw na commitment. Kung wala, huwag mong hayaan na maging pangalawang option ka lang. Kapag binabalewala ang oras mo, mas mabuting bawiin mo ito kaysa patuloy na maghintay sa walang kasiguraduhan. Ang lahat ng ito ay may iisang ugat, ang pagpayag na manatili sa kalabuan. Kapag hindi malinaw ang intensyon, mas madaling maglaro. Pero kapag malinaw ang boundaries mo, hindi ka madaling mahila sa laro. At doon nagsisimula ang tunay na kapangyarihan mo, hindi sa pagsubok na kumbinsihin ang iba na piliin ka, kundi sa pagpili mo sa sarili mo. May isa pang laro na madalas ikapahamak ng mga lalaking may mabuting puso, ang tinatawag na friend zone investment trap. Ito yung sitwasyon kung saan nagiging parang boyfriend ka sa gawa, pero wala kang karapatan sa puso niya. Ikaw ang pinagsasabihan niya ng problema. Ikaw ang tinatawagan kapag may kailangan. Ikaw ang lagi niyang maaasahan. Pero kapag may romantic na pag-uusap, bigla kanyang ipapaalala na magkaibigan lang tayo. Sa unang tingin, parang mabait at walang masama. Pero kung totoo sa loob mo na may romantic na damdamin ka sa kanya, mapapagod at mauubos ka rito. Hindi masama ang maging kaibigan, pero masama ang magpanggap na okay lang habang tinatago mo ang tunay mong hangarin. Ang solusyon? Linawin ang intensyon mo ng maaga
At huwag maglaro ng papel na nagbibigay sa kanya ng lahat ng benepisyo ng relasyon nang walang commitment. Meron ding tinatawag na jealousy pings. Ito yung mga bigla niyang likes sa mga luma mong posts. Mga cryptic na Instagram story na halatang para magpasilip ka. O mga comments na parang walang saysay pero ramdam mong may hidden na mensahe. Ginagawa ito para mapaisip ka, para magtanong, para mahook ka ulit sa atensyon niya. Pero bihira itong nauuwi sa totoong pagkikita o malinaw na relasyon. At alam mo kung anong pinakamabisang sagot dito, katahimikan. Huwag kang mag-react. Huwag mong bigyan ng halaga ang bait na ibinato para lang mahila ka ulit sa emosyonal na lambat. Ang tunay na koneksyon ay hindi nangyayari sa likes at cryptic posts. Nangyayari ito sa malinaw na aksyon at oras na ginugugol ng magkasama sa totoong mundo. At syempre, meron ding laro na mas kilala sa tawag na late night only access. Ito yung tipong hindi ka pinapansin buong araw, pero biglang magme-message sa'yo ng 11 PM para magyaya ng kita o simpleng kwentuhan. Minsan nakakatuwang isipin na baka miss ka lang niya, pero kung paulit-ulit na ganito lang ang oras na binibigay niya, malinaw na hindi ka inuuna. Ikaw ay ginagawang convenient option kapag wala na siyang ibang ginagawa. Walang masama sa spontaneous na pagkikita paminsan-minsan. Pero kapag iyon lang ang pattern, dapat magtanong ka. Bakit hindi niya kayang bigyan ako ng oras sa araw? Kung seryoso siya, dapat kaya niyang gumawa ng oras kahit hindi 10 oras ng gabi. Ang mga larong ito ay hindi mo kontrolado kung pipiliin nilang gawin, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Ang pagiging malinaw sa boundaries mo at pagtutok sa effort na kaya mong ibigay ng walang kapalit na sakit ng ulo ay magbabalik ng dignidad mo. Sa halip na habulin ang hindi malinaw, piliin mong tahakin ang daan na malinaw, daan na hindi nakadepende sa mood, oras o laro ng ibang tao. May isa pang laro na mas pino pero mas delikado, drama at boundary testing. Ito yung mga sitwasyon kung saan sadyang susubukin ang pasensya mo. Pwedeng mag-trigger siya ng maliit na selos, magbato ng sarcastic na biro, o mag-initiate ng maliit na argumento para lang makita kung paano ka magre-react. Minsan, ginagawa ito para sukatin kung gaano ka ka-invest, o para makita kung kaya nilang iikot ang emosyon mo sa gusto nila. Ang problema, kapag nag-react ka ng sobra o nawala ka sa composure, bibigyan mo sila ng kumpirmasyon na kaya ka nilang kontrolin. Ang pinakamabisang paraan para tapusin ang ganitong laro? Manatiling kalmado. Panatilihin ang boses at kilos mo sa isang level na hindi natitinag. Ipakita sa gawa, hindi sa sermon, na hindi ka madaling hilahin sa emosyonal na gulo. Sa puntong ito, malinaw na lahat ng mind games na ito ay may isang layunin. Panatilihin kang nag-aantay, nag-aalala, at umaasa. Pero tandaan mo, ang pag-asa na walang kasamang malinaw na aksyon mula sa kanila ay parang pagtatanim sa batuhan, wala kang aanihin. Attraction ay hindi pwedeng pakiusapan o pilitin. Kapag gusto ka ng tao, makikita mo sa consistency ng effort nila, sa respeto sa oras mo, at sa malinaw na komunikasyon. Kapag wala ito, lahat ng matatamis na salita at pansamantalang lambing ay mawawala ng halaga. Kaya sa halip na mag-focus sa kung paano mo sila mapapapayag, mas mabuting ituon mo ang atensyon sa pagpili sa sarili mo. Protektahan mo ang oras mo, huwag mong ipagamit bilang backup plan. I-match mo lang ang effort na ibinibigay nila, hindi para maglaro pabalik, kundi para mapanatili ang balanse at respeto sa sarili. At huwag kang matakot magsabi ng malinaw na imbitasyon na may tiyak na oras at lugar, tapos bitawan kung hindi ito tinanggap ng maayos. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang buong buhay mo para lang makuha ang oo nila. Sa huli, ang tunay na kalayaan sa dating ay hindi galing sa dami ng taong interesado sa'yo, kundi sa kakayahan mong i-filter kung sino lang ang karapat-dapat sa oras at emosyon mo. Ang self-respect ay hindi tungkol sa pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay tungkol sa pag-alam kung kailan mo pipiliin ang sarili mo kaysa sa ilusyon ng koneksyon. Kaya kapag na-encounter mo ulit ang mga ganitong laro, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang sumali sa bawat laban na iniaalok sa'yo. Mas madalas, ang panalo ay nasa tahimik at malinaw na pag-alis. Dahil sa mundo ng mga laro sa puso, ang taong hindi nakikipaglaro ang kadalasang nananalo. At kung may isang bagay kang dadalhin mula rito, ito ay ito. Hindi lahat ng atensyon ay regalo, at hindi lahat ng koneksyon ay totoo. Piliin mo yung malinaw. Piliin mo yung konsistente. At higit sa lahat, piliin mo yung kapayapaan mo. Kung nakatulong sa'yo ang video na ito,
I-like mo ito at mag-subscribe para sa mas marami pang ganitong usapan tungkol sa dignidad, disiplina, at malinaw na relasyon. Ibahagi mo rin sa comments ang experience mo, baka makatulong ang kwento mo sa iba.